Magandang gabi mga kabarangay. Isa na naman pong mahalagang isyu ang ating pag-uusapan ngayong gabi. At ito po ay may kaugnayan sa balita na di umano si Pangulong Duterte ay isa sa mga pinuno ng mga bansa na kung tawagin ay nakasama sa listahan ng Price Predator. Ibig po sabihin yan, isa sa mga pangulo ng maraming bansa na mapanikil o mapaniil sa pamamahayag. Kumbaga, sa madaling salita, ito ay isang pangulo na sinisikil ang pamamahayag sa loob ng kanyang bansa. Bakit po nagkaroon ng ganitong impression? Well, sa atin pong palagay, mayroon din po ito kaugnayan sa balita ng mga nakaraang araw na di umano ayon sa survey, majority of the Filipino people ay takot na i-criticize ang ating Pangulo. Sapagkat ayon sa kanila, pag criticize mo ang ating Pangulo, ay agad-agad na binibiltahan nito ang mga kritiko. Sa halip na tingnan yung mga kritisismo at isaayos. Ito po ang sinasabi nila. Ang tanong po, bakit mayroong ganitong pananaw laban sa ating Pangulo? Well, sa atin pong palagay, ang ganito pong pananaw ay mayroong kaugnayan sa inilunsad na gera. Inilunsad ng ating Pangulo na gera laban sa droga, laban sa korupsyon, at laban sa local communist terrorism, na kung saan palaging sinasabi ng ating Pangulo na gagamitin niya ang kamay na bakal laban sa mga laban sa droga, laban sa terorista, komunista, at laban sa korupsyon. At nakikita po naman natin na talagang merong political will ang ating Pangulo para gawin yan. Sukdang sinasabi niya na kung kailangan patayin yung mga poser na yan, yung mga komunistang terorista na yan, gawin. So makikita po natin na talagang medyo kung ikaw ay gagawa ng masama, kung ikaw ay isang korap, kung ikaw ay isang poser, kung ikaw ay isang NPA, talagang matatakot ka sapagkat makikita natin hindi nagbibiro ang ating Pangulo. At gayon din naman dito po sa PRIS. Sa lahat ng mga naging Pangulo, nakita po natin na tanging si Pangulong Duterte ang hindi takot sa media or sa press. Minumura niya ang press kapag ito ay nagiging bastos sa press conference. At sa panahon niya na ipasara ang ABS-CBN para sa mata ng kanyang mga kritiko, hindi naman nila tinitingnan na kaya na ipasara ang ABS-CBN sapagkat ito ay maraming nilabag na batas at kaya hindi na renew ang application nito for the renewal of the franchise. Ang tanging nakikita ng kanyang mga kritiko at ito ay kanilang ina-advertise na ipinasara ang ABS-CBN ni Pangulong Duterte sapagkat galit siya dito. At sa panahon din ng panunungkulan ni Pangulong Duterte,
nagkaroon ng conviction sa isang mamamahayag in the person of Risa, itong sa Rappler. So sa tingin po nila, talagang ginigipit ni Pangulong Duterte ang press. At dagdag pa riyan yung mga ilang mga press personality na naambos for whatever reason. So all these things taken together, ang tingin po ng kanyang mga kritiko, lalo na yung mga human rights advocates sa ibang bansa, ay mapanikil o mapaniil sa media ang kasalukuyang administration. Pero doon po sa to the eyes of the majority of the Filipino people, the common masses, na talagang nakikita nila yung political will ng ating Pangulo para baguhin yung mga traditional na pananaw natin, traditional treatment, lalo na sa media, nakikita po yan ng common masses na tama. Tama po. At yan ang dahilan kung bakit sa kabila ng mga ganitong sinasabi nilang findings against the President, mataas pa rin po ang kanyang trust rating after 5 years in office. Samantalang kung ikukumpara po natin sa dating mga Pangulo, after a year, mababa na po ang kanilang trust rating. But dito sa Pangulong Duterte, consistent po ang pagiging mataas. Nasa 90 plus yung kanyang performance rating. So makikita po natin ang satisfaction ng majority of the common masses to the administration or satisfaction po as to the way the President manage the country. So, at ito po ang mahalaga. At bukod din po, bakit ang media ay critical sa ating Pangulo? Sapagkat unang-una po ang ating mga media network, katulad po ng ABS-CBN, ng GMA7, ng ibang mga TV network at mga radyo, yan po ay pag-aari ng oligarchs. Pag-aari po yan. Kasi kaya yan po yung kanilang mouthpiece, kumbaga venue to shape the public opinion. At sapagkat nung mga nakaraan ay wala namang ibang access ang mga Pilipino maliban dito sa mga mainstream media network na ito. So, itong mga oligarchs ay they become a kingmaker. Kung sino po ang gusto nilang gawing Pangulo, sino ang gustong gawin nilang mga senador, congressman, mayor, governor, kaya po nilang magawa in terms of massive advertisement using the mainstream media. Kaya lahat po na naging Pangulo, actually, yung mga public officers from the national level down to the
local level ay talagang naging hostage nitong mga media networks na 'to. To the effect na naging, very much friendly sila. They could not afford to make war with these, media people for fear of being antagonized in the media. So ang nangyari po, naging untouchable itong mga media people. Ngunit pagpasok po ni Pangulong Duterte, wala po siyang sinisino. Kaya nagulantang po ang media world, itong mga mainstream media network. Hindi nila akalain na mayroong ganitong Pangulo na minumura sila, na sila ay pinagagalitan, minumura, at sinasabihan na ipasasara. At napatunayan nga, isa sa pinakamalaking network, media network, ay naipasara yung ABS-CBN. At nagkaroon ng conviction nga dito sa kay Maria Risa ng Rappler. So, with that impression, talagang sinasabi nila na napakasama itong ating Pangulo, yung status ng press freedom sa bansa ay talagang nakikitil with President Duterte. Sapagkat yun talagang kanilang nararamdaman. But, ang question pa dito, totoo nga ba? Well, of course, kung wala kang ginagawang masama, hindi naman po totoo kasi hindi ka naman pinipigilan, hindi ka naman pinagagalitan. Katunayan, with the use of Facebook and YouTube, we have now the most liberal atmosphere for freedom of the press. Bakit nasabi natin yan? Sapagkat everybody can just air their grievances, their opinion through this social media technology, specifically the Facebook, the YouTube, and similar means. Di katulad noon na mga mainstream media lamang ang nagiging mouthpiece ng sinasabi nating kalayaan. Kaya ngayon na pakiramdam nila, sila ay hindi kinatatakutan ng gobyerno, na siya namang dapat. Ang tingin nila, nalilimitahan ang kanilang kalayaan. Pero sa totoo lamang po, ito po ang tama because with what the President is doing, this is the start of injecting discipline among the media people, specifically the mainstream media network. Dapat po talaga magkaroon ng disiplina sa hanay ng mga reporter, sa hanay ng mga radioman, itong mga announcer sa TV, sa radio, sa print media. Dapat po malaman nila ang katotohanan that they are not that untouchable, that they are not the kings of this country, that still the president and the public officers are the people who manage and guide this country, at wala silang kinatatakutang at hindi sila takot sa mga irresponsible media people na ito. Sapagkat po sa napakahabang panahon katulad ng sinasabi natin, talaga po namang ang tingin ng mga media people, dapat silang katakutan ng mga public officers.
Kasi kung hindi matatakot sa kanila, isusulat nila, isisigaw nila sa radyo, sa TV na ganito, itong opisyalis na ito masama. At dahil wala namang ibang means para makapagpadarating ng information sa masa, kung anong sinasabi nila about a person, a public officer, even it is fake news, akala tuloy ng tao totoo, kaya namihasa po sila dyan. At ito ang sinasabi ng ating Pangulo. Sapagkat nang makita yan din ng ibang public officials na ang Pangulo natin ay hindi natin natatakot sa media, sila rin ay hindi na rin natatakot, pinagagalitan na rin nila. Halimbawa, yung bagong PNP sa katauhan ni General Elizar, anong sabi niya sa isang reporter? Huwag kang bastos. Reporter yata ng GMA7, yung Maris Umali. Si Roque, Secretary Roque, dito sa Rappler Reporter, kay Pia Ranada. So, lagi napapagalitan. Sapagkat, totoo naman na mali talagang ginagawa ng mga ito. At ito ang tingin nila dito. Dahil siguro first time na naranasan nila ito. Ganito ang ating Pangulo. Nililimitahan ng kanyang administrasyon ang press freedom. Pero hindi po. We would rather say that what the President is doing is to discipline these media people, to put them in the right perspective. Kung dapat saan sila nakatayo, ano ba ang kanilang papel na ginagampanan sa ating lipunan. Sapagkat sa totoo lamang po, based on our observation, kaya po nagiging ganito ang takbo. Naging ganito ang bayan natin. Sapagkat isa pong nagpasama sa kalagayan ng ating bansa ay itong mga media people na pag-aari ng mga oligarchs. Dahil nga, ang pinoprotektahan ng mga media people na ito, siyempre yung kanilang interest ng oligarchs na siyang may-ari ng mga media network na ito. Kaya sa ating bansa, ang mayaman lalong yung mayaman at ang mahirap lalong nasadlak sa kahirapan. Pero sa panahon ngayon po, ito na yung simula ng makabuluhang pagbabago kung saan ang media, ang mga mainstream media lalo na, ay dapat malagay sa dapat nilang kalagyan na kung saan freedom of the press should be exercised with responsibility. Freedom of the press should be exercised with an advocacy to build a just and humane society for the Filipino people. Dapat may direksyon po. Mayroong advokasya na isinusulong ang media. Hindi yung isulong ang interest ng mga may-ari nito na mga oligarchs by all means to the prejudice of the Filipino masses. Iyan po ang naging tradisyonal na approach at direksyon ng ating media network. Pero ngayon po, with the political will being shown by having been practiced by this administration, we have able to inject, the administration has able to inject a discipline among this media network with a threat to close them should they violate the laws.
as what happened with the ABS-CBN. Ito po ang kagandahan. At any rate, yung sinasabi kasi nila noon that with the closure of the ABS-CBN, wala ng kalayaan sa pamamahayag sapagkat a big portion of the Filipino people have been deprived of an access to the informations in terms of news and other opinions making venues. Hindi po totoo yan. Bakit po? Sapagkat sa panahon po ngayon, we have this social media which is even more active, more accessible, and most frequently visited by the Filipino people in terms of Facebook and YouTube. So, hindi na indispensable ang mga mainstream media ngayon. Itong mga radio stations na ito. Hindi na sila ganoon kumbaga, kaimportante. Hindi na ganoon kaimportante. Katulad ng mga panahon na wala pang social media. Kasi noong mga panahon yun, talagang solo po nila. Pero ngayon, marami na pong alternative ang mga Pinoy kung paano nila ma-access ang mga informations, mga first-hand informations, at saka yung mga hindi mga fake news or hindi katulad ng ginagawa ng mga media na tailored na with the Facebook and with the YouTube and similar means, mga Instagram, mga Twitter, mga so forth and so on. Talagang nagkakaroon ng access ang sambayanan directly from the maker of the opinion, from the news. And anybody can just do it by himself. Mag-vlog ka, mag-post ka, pwede na po. At malaking bagay po ito sapagkat hindi na nakokontrol ng mainstream media yung ating information sourcing and gatherings as well as information dissemination. So, kung babalikan po natin ang issue na sinasabi nilang press predator ang ating Pangulo, hindi po totoo yan. Yan ang pakiramdam ng mga tao, ng mga media people na sa tingin nila napipigilan silang gawin yung mga tradisyonal na ginagawa nila na akala mo hari sila, na hindi pwede silang pagalitan, hindi pwedeng murahin, at hindi pwedeng pigilan sa kung ano man ang kanilang sasabihin. Dahil ang tingin nila, untouchable sila, dapat katakutan sila. Inaulit po natin, that is no longer true nowadays. Marami na pong access alternatives to informations ang sambayan ng Pilipino. At marami na rin pong mayroong kagustuhan na magpahayag ng kanilang mga opinion, magpahayag na kung ano talaga ang totoong naobserbahan nila sa kalagayan ng ating lipunan, sa kalagayan ng ating politika, at kung ano talaga ang totoo sa ginagawa ng ating Pangulo at ng ibang mga public officers. Kaya po, instead of believing the negative about the report, sapagkat kung titingnan po natin literally, ay talagang negatibo yung report. Sapagkat sinasabi nga na mapanikil
sa pamamahayag ang ating Pangulo base sa observation ng mga tao sa abroad, itong mga human rights advocates sa abroad. But of course, wala tayong pakialam sa kanila. To be direct with them, to be honest with them, to be candid with them. Wala tayong pakialam. So long as ang nakikita natin sa ginagawa ng ating Pangulo is for the good of the Filipino people, then we support him all the way. Well, of course, itong mga negative na sinasabi ng mga opposition, natural lang yan because the fact that they are opposition, it means that they do not agree with what the president is doing simply because they are protecting their political interest. Na ibig sabihin, kung pupurihin nila ang ginagawa ng ating Pangulo, then next election they would have no chances of winning. So kailangan gumawa po talaga ang opposition ng issue against the president to make it appear that the president is that bad. So that comes the election next year, sila naman ang iboboto. Well, kung mapapaniwala nila ang voting populace. But the problem is, the majority of the Filipino people see what is true with what the president is doing. Kaya nga, they are satisfied. And that satisfaction is expressed through high performance ratings, high trust rating that is given to the president. At kahit mismo yung vice presidente sa katauhan ni Bepe Robredo, paulit-ulit na sinasabi niya, nagtataka siya kung bakit, at sabi pa nga niya dapat aralin kung bakit ang mga Filipinos are attractive to the kind of leadership that the Duterte administration is being implemented. Well, at ang sinasabi nga po natin dyan, it is because the public knows that the president is doing it right, that the president is performing his job. On the contrary, the opposition stands obstacle to what the president is doing for the good of the country. Kaya po sa survey, nangungulilat in terms of the satisfaction rating itong mga opposition, itong mga tao who are critical of the president, which means that the Filipino people do not agree with them, with what they are saying against the president. Pero, siyempre, interest nilang kanilang tinitingnan instead of the interest of the Filipino people. Patuloy ang kanilang pagiging critical. At hindi lang yan. They even ask the opinion, the support of other countries para maisulong yung kanilang advokasya against the president. So, at isa na itong mga balita na to, they are bloated nila and they are happy with the news that according to some foreign observers, itong ang ating Pangulo nga is one of those listed in as predator, as press predator. At masaya sila dyan na naibabalita nila
na ayon sa obserbasyon sa ibang bansa, ang ating Pangulo ay mapanikil sa kalayaan ng pamamahayag. And it is also the reason why na ito ay ating ipinaliliwanag through these vlogs, for instance, para iparating din sa taong bayan na hindi po totoo yan. Hindi totoo yan na ang kasalukuyang administrasyon ay nililimitahan ang kalayaan sa pamamahayag. No. Kung naipasara man ang ABS-CBN, it is because they have a lot of violations of the pertinent laws. At kung itong mga reporter ay minumura, pinagagalitan, ay sapagkat mga bastos sila na para bang pakiramdam nila mas mataas pa sila kaysa presidente, kaysa isang public officer. Kaya namumuro sila, napapagalitan. Kung ito man si Maria Risa ng Rappler ay na-convict because she violated the law on libel. Ganun lang kasimple po yan. Kaya yung mga balita sa abroad, na yun naman ay galing lang sa mga sumbong ng mga kritiko ng Pangulo. Wala naman tayong pakialam doon at wala rin silang pakialam sa atin. Di sabihin nila ang gusto nila laban sa ating Pangulo. Katunayan nga, sinasabi nila ng ICC, ng International Criminal Court, na the President is, there is reason to believe that the President has committed crimes against humanity. At ipa-aristo nila, well, gawin nila. Ang pakialam natin at tingnan natin kung magagawa nila ito sa ating Pangulo at sa mga Pilipino. So, yung balita po na yan, galing sa abroad na sinasabi, observation na ang ating Pangulo is a press predator. Basura po yan. Hindi natin pinapansin yan. At wala tayong pakialam kung ano man ang tingin nila sa atin, sa ating Pangulo. Ang mahalaga, alam natin that the President is doing it right and he is doing it for the good of the Filipino people. And that we see the truth and we are satisfied for what he has been doing. Pansamantala po, wakasan natin ang ating talakayan at inaanyayahan po natin i-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang gabi.